Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Mateo's point of view. Halos 1 linggo ako sa ospital dito sa San Isidro. Ang totoo ay gusto kong hablutin ang dextrose at puntahan ang babaeng mahal ko. Hindi ako takot sa banta. Mas takot ako na baka si Tricia mismo ang lumayo sa akin. Hindi lang si Elizabeth ang kukunin ko, pati ang ina mismo ng anak ko. Anak? I said leave me alone. Mahirap bang intindihin iyon? Galit ko na sambit sa kanya. Mas lalo lamang akong nairita dahil sa mga sermon ni Mami. Hindi siya nakakatulong. Kahit nasa ganito ng kalagayan ko, ay sarili pa rin niya ang iniisip niya. Hindi ako bulag para hindi makita iyon. She doesn't really care about me. Siya ang tipong didikit sa iyo para sa sariling interes. Huwag mong ibuntong sa akin ang galit mo sa babae na yun. Hindi man lang siya bumisita rito. Siya ang dahilan kung bakit nakaratay ka sa hospital bed na iyan. Kung hindi mo siya niligtas, hindi ka sana nakaratay dyan ngayon. Ang kapal na mukha niya na hindi ka bisitahin. Kumuyom ang kamo ko. Hindi na dapat ako naniniwala sa sinabi ni Mami. Pero nagtatampo ako na hindi niya ako binisita. Wala na ba talaga siyang pakialam sa akin? Nag-iba na ba talaga ang pagtingin niya sa akin dahil sa kanyang nalaman? Gusto ko siyang makita at mayakap. Gusto kong lumuhod sa harap niya at manghingi ng tawad kahit paulit-ulit pa. Handa akong maging alipin ng kanyang galit. Basta wag niya lang akong iwan. Ito na siguro ang karma ng mga pinagagawa ko dati. Bumabalik na sa akin lahat-lahat at unti-unti na naniningil sa akin. I just want her and her child. Wala na akong gustong hilingin pa. And I just want to settle with her. Ayokong mawala ng tuluyan ang kanyang nararamdaman sa akin. Hindi ka makapagsalita? Humalakhak si Mami. Totoo ang sinabi ko. Ngayong wala ka ng pakinabang sa kanya, iiwanan ka na niya. Ang sabi nga nila, mothers knows best. Alam ko nakakabuti sa iyo anak at hindi ang babaeng iyon. Hindi siya nakakabuti sa iyo anak. Hindi ako umimik. Bumuga siya ng hangin. Hay, paano ba kita mapapaamo anak? Natawa ako. Hindi mo ako mapapaamo Mami. After what you have done to me before? You think magbabago ang pagtingin ko sa iyo? Napasingap si Mami. Huwag ka na magsayang ng laway para ikumbinsi ako dahil hindi mo na ako mapapasunod. Hindi siya nakapagsalita. Mabuti naman. Pumikit na lamang ako at bumuga ng hangin. Kapag nakalabas na ako rito, ay hahanapin ko sila. Hahanapin ko ang mag-ina ko at hihingi ako ng tawad sa kanila. Iyon ang dapat gagawin ko. Nang nakalabas ako ng ospital, ay sinulubong ako ng yakap ni Jelay na siya nagpagulit sa akin. She's making a scene. At mas lalo pang lumaki ang mata ko nang nakita ko ang congresswoman. Agad kong itinulak si Jelay palayo sa akin. Napailing sa akin ang congresswoman at ibinalik ang atensyon sa kanyang kausap. Napalunok ako. Congrats anak, nakalabas ka na rin. Mommy giggled. Baka naman gusto mo akong ipakilala sa congresswoman. Hindi ko siya pinansin at dumiretso ako sa kotse na nakahanda na para sa akin. Magandang umaga sir. Bati sa akin ng driver ko at pinagbuksan ako ng pinto. I nodded and directly went inside the car. Hindi ko na nilingon si Mami at ang ibang tao. Uuwi na ako at hahanapin ko mag-iina ko. Hindi ko hahayaan na makalayo sila sa akin. Hindi ko hahayaan na hindi ako makapagpaliwanag. Tinawagan ko ang kaibigan kong si Adriel.
Matagal na kaming hindi nag-uusap, ngunit nananatili pa rin kaming magkakilala. He is best known for his talking skills, and I think I should let him use it. Hello? Nalaman ko na aksidente ka raw. Kumusta ka na pare? Humalakak siya sa kabilang linya. Natawa ako. Nasa kotse ako habang nakasandal sa upuan ko. I need your help, sabi ko sa kanya. Wow! Really? That's new. Yes bro, please. Help me find Trisha. Natigilan si Adriel at maya-maya pa ay napasingap siya. What the? Trisha? Trisha Madrigal you mean? Oo. What the? You're fucking simp. It's been years. I know. Napailing ako. But I really need your help. Tingin ko ay wala na siya dito. At ipinacheck ko sa tauhan ko ang apartment ni Michelle. At wala silang nakitang Trisha at Elizabeth roon. Bumilis ang tibok ng puso ko at inutusan ko ang driver ko na bilisan ang pagmamaneho. Diretso sa bahay ni Trisha, sabi ko sa driver ko. Baka naroon lang si Nanay Flora. Pero pakiramdam ko ay wala at iniiwasan niya ako. Ayaw niya sa akin kaya natatakot ako na lalayo sila ng tuluyan sa akin. Gusto ko pang lilawin ang lahat. Bro, okay. Saan party ba? Sa ibang lugar. Huwag sa San Isidro. Magtanong ka kung may babaeng nagngangalang Trisha Madrigal. Please tell me the details, I said desperately. Okay bro, chill ka lang. Binaba ko ng tawag dahil may iba pa akong kakausapin. Sa huli ay ako pa rin pala talaga ang maghahabol. Ako pa rin pa talaga ang magdudusa sa huli. Sana kapag nakita ko siya ay sana mapatawad niya ako sa lahat ng nagawa ko sa kanila. Sana tanggapin niya pa ulit ako. Trisha's point of view. I'm a mess. Sobrang gulo ko to the point na hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Marami akong naiisip. Si Mateo na nasa ospital pa lang. Ang problema ko sa kanya at ang anak ko na hindi na umimik sa akin. Sumama siya sa akin na lumuwas ng ibang bayan ngunit hindi niya ako pinapansin. Nagtatampo siguro siya dahil hindi namin binibisita si Mateo. Pilit ko na ipinaintindi sa kanya pero naniniwala siya na hiniwalayan ko si Mateo kaya hindi na bumibisita at nagpapakita sa kanya. I want my daughter to know na mahirap din sa akin ito. Mahirap sa akin ang tanggapin ang mga nalaman. All this time, I was played and used. Sino bang hindi magagalit? Ano bang iniisip ng iba? Na matatanggap ko agad? Nayayakapin ko si Mateo sa kanyang ginawa? Hindi ko ipagkakait sa kanya ang anak ko. Pero hindi ko hahayaan na kunin siya at ilalayo sa akin. Itatago ko siya hanggat kaya ko. I will hide my daughter sa lahat ng tao. Wala na akong pakialam kung ano ang sasabihin ng iba. My mom, hindi ko alam kung ano ang pinag-usapan nila ni Mateo pero tingin ko ay delikado ito sa akin. I tried to hide. 4 na taon akong nagtago at niyakap ang bagong buhay ko. Hindi naman ako ginulo ng magulang ko at hindi nila ako hinanap. At ngayon ay nakakapagduda. Anak? I tried to approach her pero tinalikuran niya lang ako at nagtungo sa kwarto namin. Nangilid ang luha ko sa aking mga mata. 3 araw na kami rito sa pagkilatan. Malayo ito sa bayan at mas lalong malayo ito sa San Isidro. Ito ang lugar na sinabi sa akin ni Michelle na agad ko naman pinuntahan. Napaupo na lamang ako sa sopa at pinunasan ko ang luha ko sa aking mga mata. Masyado na yatang naapektuhan ang lahat at nasama pa ang anak ko. I dialed Michelle's number and called her. Ilang segundo nagring bago niya sinagot ang tawag. Hello? Napasingap ako. Michelle? Oh, napatawag ka. Maayos na kay Rian? Napailing na lamang ako. Si Elizabeth. Oh,
Anong meron sa inaanak ko? Nagtataka niyang tanong. Hindi niyo ako pinapansin, Michelle. Sabi ko sa kanya. Napasingap si Michelle. Bakit? Did something happen? Yumuko ako. Nagtatampo siya sa akin. Pinaliwanag ko naman sa kanya eh. Trisha, anong gagawin ko? Hindi nga pwede, right? Kung ipipilit ko ang sarili ko doon, ay baka papalabis nilang kami ni Tita Claudia. Ayoko maranasan yun ng anak ko. Bumuga ng hangin si Michelle sa kabilang linya. Hay, this is so difficult. Wala kang magawa kundi tanggapin si Mateo sa buhay mo. Sobrang na-touch si Elizabeth sa kanyang ama. Talagang maghahanap iyan, lalo na at napamahal nito sa kanya. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Anong gagawin ko? Hindi pa ako handang makarap si Mateo ulit dahil baka makapagsabi lang ako sa kanya ng hindi maganda. Payagan mo lang si Mateo dyan, kahit para sa anak niyo na lang. Deserve pa rin naman ni Mateo na makita ang anak niya. Hindi ako nakapagsalita. Upos na talaga ako sa kanya, sa totoo lang. Siya ang dahilan kung bakit hindi mo naabot ang mga pangarap mo. Siya ang dahilan. Isa siya sa dahilan kung bakit nasira ang buhay mo. Pero kahit papaano, binigyan ka naman niya ng Elizabeth na naging bituin ng iyong buhay. Natutuwang kumayod at tanggapin ang buhay dahil kay Elizabeth. Halos hindi ako huminga sa kanyang sinabi. Kung tatanggipin ko ulit, may magulang na iepal sa amin. Nakakapagod at may jelly pang mapapil sa buhay. Trisha, napalunok ako. Salamat, Michelle. Siguro, gagawin ko na lang ang best ko. Ang sakit lang sa dibdib na hindi na ako pinapansin ng anak ko. Kaya mo yan, Michelle. Hindi ka matitiis ng anak mo. Huminga ako ng malalim at napatango. Wala na kaming ibang napag-usapan pa dahil may trabaho rin naman ito ng kaibigan ko. Matapos may baba ang tawag, ay napasandala lamang ako sa upuan at napatingala sa kisame. Ano ba dapat kong gawin? Nilingon ko ang kwarto kung nasaan naroon ng anak ko. Kinagat ko ibabang labi ko at saka napagdesisyonan ko ng tumayo. Huminga ako ng malalim at saka maingat na hinakbang ang aking paa patungo sa kwarto. Nang nakarating na ako sa tapat ng pinto ng kwarto naming dalawa, ay pinihit ko ang doorknob at maingat na binuksan ito. Nanlambot ang aking ekspresyon nang nakita ko na nakadapa ang anak ko sa kama habang ang kanyang mukha ay nakasubsob sa malabot na unan. Kumirot ang aking puso dahil hindi lang ako nasasaktan, pati na rin ang inosente kong anak. Nilakasan ko ang loob ko at maingat na sinarado ang pinto, sabay lakad patungo sa kama. Mahinang humihikbi ang anak ko. Anak? Tumabi ako sa kanya at hinaplos ang kanyang buhok. Pagpasensyan mo na si Mami ha. Hindi kasi talaga pwede, anak. Narinig ko po, Mami. Umiiyak na sambit ng anak ko habang nakasubsob pa rin sa unan. Ayaw kayong papasukin ng mami ni Daddy Mateo. Kumirot ang puso ko. Anak, I am sorry, Mami. Napapigit ako nang tumulo ang luha sa aking mata. Hindi mo kailangang mag-sorry, anak. Nagbulat ako nang tingin sa kanya. Mami, bumangon siya at hinarap ako na may luha sa kanyang mata. Hindi mo ba po ako love? Kasi hindi kita pinansin? Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Bakit naman hindi kita love, anak? Mahal na mahal ka ng mami mo. Mahal na mahal kita, anak. Sorry po, Mami. Pinunasan niya ang kanyang sariling luha at lumapit sa akin sabay yakap. I love you, Mami. Napapigit ako, saka niyakap siya na maigpit. Mahal na mahal kita, anak. Hinalikan ko ang kanyang noo. I love you always. Mahina akong kinantahan ang aking anak ng lulabay. Hindi ko ito kadalasang ginagawa, pero ginagawa ko na ito ngayon upang mapatahan ang anak ko. Ayoko na siya ay makitang lumuluha.
Hindi pwede yun. Sa sobrang bata pa niya, hindi pa niya dapat nararanasan ang mga ganito. Good morning, Mami. Napangiti ako nang pinaulanan ako ng halik ni Elizabeth sa buong mukha ko ng mga umaga. Tumalon-tulon pa siya sa kanyang kama nang nagising ng tuluyan ang aking diwa. Good morning, anak. Ngumiti ako sa kanya. Mami, mamasyal po tayo ngayon. Umawang ang labi ko. Gusto mo mamasyal, anak? Tumango ang anak ko. Yes po, Mami. Hindi pa naman po ako masyadong bihasa sa San Isidro. Hindi ko pa kasi ito napuntahan. Pinisil ko ang kanyang pisngi. Sige anak, maliligo muna tayo para makapamasyal kahit saan pa ang gusto mo anak. Yay! Natawa ako nang unang lumabas si Elizabeth sa kwarto namin. Napangiti ako at napatingala. Mabuti naman at maayos ng anak ko. Iyon lang ang mahalaga sa akin ngayon, ang maging masaya ang anak ko. Mommy! Ice cream, ice cream! Hilihil ako ni Elizabeth patungo sa isang ice cream shop dito sa San Isidro. Hindi ko akalain na magiging ganito kasayang anak ko. Napangiti na lamang ako at nagpahila sa kanya. Pareho kaming nakadress at parehong design at kulay. Pareho rin kami ng buhok na nakaban. Mommy, cookies and cream po ang gusto ko. Pati ang tindera ay natutuwa sa pagiging hyper ng aking anak. Natatawa na lamang ako habang kinukuha ko ang phone sa slim bag ko. Gusto kong kunan ang pagkakataong ito. Ang araw na ito ay para sa amin ng anak ko at dahil wala kaming kasama. Cookies and cream ba ang gusto mo anak? Binuhat ko siya patungo sa high chair. Iyon lang ba? Ngumuso ang anak ko at saka tumango. Yes po, Mami. Favorite ko po yun. Ngumiti ako sa kanya, saka naupo na rin. Nung hindi pa dumating si Mateo sa buhay ko, ay hindi ako masyado nagkaroon ng oras sa anak ko. Palagi kong ginugugol ang sarili ko sa aking trabaho. Palagi kong iniisip ang mga pangangailangan namin. Kahit papaano ay gusto kong pasalamatan si Mateo dahil siyang isa sa dahilan kung bakit ako nagkaroon ng oras sa anak ko na hindi ko maibigay noon. Mommy, punta po tayo sa park pagkatapos. Nanliit ang mata ko. Bakit parang ang dami mong alam anak? Elizabeth grind. Nagtanong po kasi ako kay Tita Michelle. Doon daw po maganda eh. She called po kanina pero tulog ka pa po. I want to make you happy, Mommy. Umawang ang labi ko. Parang pinisil ang puso ko nang sinabi yun ng anak ko. You want to make me happy anak? Nang kangusong tumango ang anak ko at saka dinila ng kanyang ice cream na natutunaw na. Yes po, Mami. You always make ways to make me happy. Gusto ko pong bumawi sa iyo, Mami. 4 na taong gulang pa lang anak ko pero ganito na siya mag-isip. Natutuwa at natatakot din ako. Sana baby na lang siya palagi. Sana ganito lang siya kaliit palagi na mayakap ko naman siya, na mabubuhat ko pa rin siya. Anak? Ngumuso ako at pinipigilan ang sariling luha. Mommy, sorry po talaga. Hindi na po mauulit. Napangiti ako. Hindi mo kailangang mag-sorry anak. Ang cute talaga ng anak ko. At pinisil ko ang kanyang pisngi. Mommy, kumakain po ako. Humalakak ako. Sige, tapusin mo muna iyan dahil pupunta tayo sa park na sinasabi mo anak. Hindi alam ng anak ko na kinukuhanan ko siya ng picture. Gusto ko lang magkaroon ng picture sa kanya na ganito siya kasaya. Anak, mahal na mahal ka ni Mami. Sana wag magbagong tingin mo sa akin. Sana wag mong sisihin ang sarili mo kung sakali kang may malaman sa paglaki mo. Dahil kahit hindi sinasadya ang pagbubuntis ko noon, nagawa naman kitang tanggapin, yakapin, minahal lang higit pa sa sarili ko. Hindi man ako naging mabuting tao, naging mabuting anak, at naging mabuting ina sa'yo, gagawin ko pa rin ang lahat, makamtan lang ang kaligayahan mo anak.
My daughter deserves the world. I don't want her to see the cruel side of the world. Pero alam ko na hindi ko na yun maiiwasan. Sana sa pagdating ng panahon ay mapaghanda niya. Hindi ko hahayaan na matulad sa akin ng anak ko. I want her to find a man who can love her equally. I want her to find a man na hindi siya sasaktan ng sobra. Ayokong magaya sa akin ang aking anak. Nang matapos namin kumain ay nagtungo kami sa park at agad umupo si Elizabeth sa isang swing. Mommy, picturean mo po ako. Natawa ako sa kanya. Okay anak, smile. Ngumiti ang anak ko habang nakapisay ng kanyang kamay. Muntik pa akong mapasigaw na muntik na siyang mag-outbalance. Hinay-hinay lang anak, paalala ko sa kanya. Sorry po mami. Ngumuso ako sabay tapat sa kanya sa phone na may kamera. Isa pa anak. At kinuhanan ko siya ng kinuhanan hanggang sa mag full storage ang phone ko. Tawa kami ng tawa nang nadaanan namin ng isang clown na gumagawa ng iba't ibang hugis ng balon at ang isang magician na ang panyo ay ginawang isang kalapati. Ngayon ko lang napansin na may okasyon pala sa bahay na ito. Mommy, gusto ko po ng balon. Nakahawak sa akin ng anak ko habang tinuturo niya ang isang lalaki na pinapalibutan ng mga bata. Bili po tayo ng balon, Mami. Hindi na rin ako makatanggi dahil hinili niya ako roon. Masaya ang naging araw ng aking anak. Masaya ko para sa kanya. Masaya ako na masaya siya. At yun naman talaga mahalaga. Kahit saan lugar pa kami magtatago, basta kasama ko ang anak ko. Iyon lang ang mahalaga. Sana palagi na lamang ganito kasi pagod na akong isipin ang mga problema na hindi naman agad nasusolusyonan. Deserve ko rin ang rest day. Deserve ko rin magpahinga sa lahat ng problema na dumadaan sa akin. Mommy! Natigil ako sa pagmumuni-muni nang tinawag ako ng anak ko. Naglalakad na kami pauwi sa tinutuluyan namin. May dala kong plastic bag galing sa pamimili. Nagbaba ako ng tingin sa kanya. Bakit anak? Masaya ka po ba today? Tumango ako sa anak ko. Oo naman anak, sobrang saya ko. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy kami sa paglalakad. Masaya po ako today, Mami. Binilhan mo po ako ng balon. Natawa ako. Siyempre anak, basta para sa'yo. Ngumiti ako ng malaki at saka binalik ang tingin sa daan. Ito na yata ang pinakamasayang araw para sa aming dalawa ng anak ko. Hindi ko naiisip ang ibang problema. Nang papalapit na kami, ay natigilan ako nang makita ang isang pamilyar na kotse. Kumunot ang noo ko at kalaunan ay biglang kinabahan. Mommy, kanino po yung kotse? Kinagat ko ibabang labi ko at bumilis ang tibok ng puso ko. Ang kotse ay BMW. Pamilyar ito sa akin pero nahuhulaan ko na kung kanino. Napalunok ako. Mommy? Napasingap ako at napaatras nang bumukas ang pinto. At inuluwa roon si Mateo. Nabitiwan ako ng anak ko at tumakbo siya patungo sa kanyang ama. Umawang ang labi ko. Daddy! Maligayang sambit ng anak ko at niyakap si Mateo sa binti. Tumingin sa akin si Mateo at agad ako nag-iwas ng tingin sa kanya. Kahit saan pa talaga kami na magpunta, mahanap niya pa rin talaga kaming dalawa ng anak ko. Trisha? Tawag niya sa akin. Hindi ako sumagot at nagmamadali ako nagtungo sa loob ng tinitirhan namin. Inilapag ko ang plastic bag sa lamesa at saka dumiretso na sa kwarto upang magbihis ng pambahay. Mula sa kwarto ay naririnig ko ang masayang tili ng anak ko. Hindi ko alam kung magiging masaya ba ako. Masaya ako dahil maayos na siya at hindi na siya napuruhan. Hindi naman pwedeng yayakapin ko agad si Mateo. Hindi kami magkaayos at huling usap namin ay nag-aaway kami. Sa totoo lang ay kinakabahan ako sa kanyang ipinunta ngayon. Nagkausap ba sila ni Mommy?
Hindi ko alam kung ano ang pinag-usapan nila at pakiramdam ko ay hindi yun magandang balita. Nang lumabas ako, nahuli ko siya na sinusundan niya ako ng tingin habang nasa kandungan niya ang aking anak at naglalaro sa kanyang cellphone. Iniwas ko agad ang aking tingin na magtama ang aming paningin dalawa. Inilabas ko ang binili ko na ulam at saka natigilan. "Kumain ka na ba?" Malamig kong tanong sa kanya. "Hindi pa nga eh." Bumuga ako ng hangin at kumuha ng pinggan. Bumalik ako sa lamesa at saka inayos ang mga pagkain. "Kumain ka muna," sabi ko sa kanya. "Pwede bang sabay tayo, Trisha?" Napasingap ako at binalingan siya. Tapos na kaming kumain ng anak ko. Bumili lang talaga ako ng ulam dahil baka sakali magutom ang anak ko pagka-uwi namin. Masyado siyang hyper kanina kaya akala ko sa pag-uwi namin ay matutulog siya. Pero hindi pala. Ganun ba? Mahina ang kanyang sagot. Hindi na siya nagtangka na lumapit pa sa akin. Kumain na lang siya mag-isa habang ako naman ay nasa sala. Habang kumakain si Mateo ay paulit-ulit ko siyang sinusulyapan. Nakita ko pa rin ang band-aid sa kanyang kamay. Mukhang kakalabas lang niya sa ospital. Huminga ako ng malalim at saka tumayo. Lumapit ako sa kanya. "Pasensya na at wala pa kami masyadong gamit dito. Bagong lipat pa lang kami," sabi ko sa kanya at saka nagtungo sa may lababo. "Trisha, at kung balak mong matulog dito, wala nang space. Sa sala ka na lang," sabi ko sa kanya at saka kinuha ang baso at pitsil sabay lapag sa harap niya. "Kumain ka ng mabuti, Mateo." At umalis na ako roon. Lumapit ako sa anak ko na hanggang ngayon ay babad pa rin sa cellphone. "Anak, tama na nga iyan," sabi ko sa kanya at in-off ang TV. "Matutulog na tayo." Tumango ang anak ko at inilapag niya ang phone ni Mateo sa lamesa. "Okay po, Mami." Tinikom ko ang bibig ko nang lumapit sa kay Mateo. "Daddy, matutulog na po ako. Salamat po sa pagpunta ha. Namiss po kita. Miss ka rin po ni Mami." Tumingin muna si Mateo sa akin bago sa anak ko. "Okay. Good night, Elizabeth." Huminga ako ng malalim at saka hinila ng anak ko patungo sa kwarto namin. Habang binibisan ko siya ay panay ang kwento ng anak ko tungkol sa kanina. Nasisihan ako na nag-enjoy siya. "Mommy, hindi mo ba patatabin si Daddy dito?" Namula ang pisngi ko sa tinanong ng anak ko. "Anak, kasi Mami, siya lang mag-isa roon. Tapos wala pa po siyang unan. Wala din pong kumot." Pumikit ako. Wala pa kami masyadong gamit sa apartment na ito. Hindi naman kami magtatagal dahil nahanap na kami ni Mateo. Ano pa bang saysay? "Anak, sige na po please." Ngumuso siya at nagpakuyot pa. "Anak, sige na Mami please. Sa akin po siya tatabi, Mami." Umigting ang pangako at nagdadalawang isip sa pakiusap ng anak. Pero sa huli ay tumango ako at nauna nang nahiga sa kama patagilid. "Yay! Salamat po, Mami." Pumikit ako at naghintay na babalik ang anak ko rito. Bumilis ang tibok ng puso ko, lalo na nang narinig ko ang ilang mga yapak. Sinubukan ko ng matulog at iyon ang tanging kong gawin. Hindi dapat ako magpapapekto sa presensya niya dahil baka talo lang ako. "Daddy, sa gilid po kita. Sa gitna po ako." "Okay anak." Napamulat ako nang lumubog ang kama. Saglit lang iyon dahil pumikit muli ako, lalo na nang naging malikot ang anak ko sa kama. "Okay na ba, Daddy? Sakto lang po tayong tatlo." "Oo anak." "Good night, Mommy and Daddy." Hindi ko sinagot ang anak ko at pinakaramdaman ko silang dalawa. Bali 30 minutes ang hinintay ko bago ko maisipan na bumangon at nilingon sila. Pareho na silang natutulog.
Ako na naman yata ang hindi makakatulog nito. Huminga ako ng malalim, sabay tayo. Maingat akong makbang papalabas ng kwarto at naisipan ko na magtimpla ng kape. Yumuko ako at nilagay ko ang mga kamay ko sa gilid ng lababo at paulit-ulit ako nagbuwan ng hangin. Akmang dadalhin ko na sana sa sala ang kape ko nang natigilan ako. Napalunok ako at bumilis ang tibok ng puso ko nang nakita ko si Mateo na nasa akin ang tingin. Umiwas agad ako ng tingin. Bakit ka nagising? Trisha? Kung naiihi ka, ay may CR naman dyan. Trisha? Pwede ba tayong mag-usap? Marahas ko siyang binalingan. Wala tayong dapat pag-usapan ngayon, Mateo. At nagtungo ako sa sala. Nagulat ako nang sumunod siya sa akin. Trisha, hayaan mo kong ipaliwanag ang lahat. Kinakalma ko muna sarili ko, Mateo. Tiningnan ko siya. Don't worry, Mateo. Hindi sarado ang utak ko. Maaari mong ipaliwanag sa akin ang lahat. Bukas o kamakalawa. Huwag muna ngayon. Hindi siya nakapagsalita at umupo ako sa upuan. Hindi naman may pagkakaila na masaya ang anak ko kapag nandyan ka. Hindi ko naman siya ipagkakait sa iyo. Huminga ako ng malalim. Sa kanila ako makikipagpatayin sa iyo kapag kukunin mo sa akin ang aking anak. Nakita ko sa gilid ng mata ko ang pag-iling niya. No, Trisha. I won't do that. Natawa ko. Hindi natin alam. Pangako, Trisha. Hindi ko kukunin ang anak mo. Napiling ako sa kanya at sumimsim na lamang sa kape. Dapat lang. At saka, anong karapatan mong kunin sa akin ng aking anak? Hindi naman ikaw nagluwal. Sperm lang naman ang naibigay mo at wala nang iba. Trisha? Mateo, please. Tama na. Bumalik ka na sa kwarto. Wala akong gana makipag-usap sa iyo, Mateo. Masaya ako na okay ka na. Mabuti naman at hindi ka napuruhan. Pasensya na. Hindi na ako nakabisita dahil hindi ako pinapasok ng mami mo. Alangan naman na magsinuling ako sa kanya. Totoo naman na hinarangan niya ako ng kanyang mami kaya hindi ko siya nabisita. Nakita ko sa gilid ng mata ko ang paglaki ng mata niya. Natawa na lamang ako saka ko inon na lamang ang TV. Akala ko ay wala kang balak bisitahin ako. Narinig kong bulong niya. Huminga ako ng malalim. Bibisitahin naman talaga kita dahil utang ko ang buhay ko sa iyo. Sabi ko sa kanya. Baka wala na ako sa mundong ito kung hindi mo yun ginawa. Don't say that, Trisha. Marahas ko siyang nilingon. Bakit hindi? Siguro kapag nasagasaan ako ng tuluyan, baka tatalon pa sana sa ang mami mo. At saka si Jelay. Wala nang salot at mukhang pera na dumidikit sa unig o iho nila. Nakita ko sa gilid ng mata ko ang pagigting ng panga ni Mateo. Sinasabi ko na nga ba? Narinig kong bulong ni Mateo. Trisha, ako na ang bahala. Nagulat ako sa sinabi niya.